Sadaqallahul Azim. Yun po mga kaibigan, ang isa sa mga pride ng Bangsamoro, none other than Al-Hafid, the International Al-Qari, or Al-Hafid Muhammad Al-Hafid Mujahir Rabbito. Okay, mga kaibigan, tayo po ay humihingi ng paumanhin sa mga nagsumusubaybay sa atin through live streaming ng ating pong programa. Through radyo natin, radyo natin FM, DXTC 95.9. Ano ho, sapagkat nawala ho tayo kanina, no, na medyo naputol po yung yung live streaming. Pero sa radyo po ay patuloy po tayong naririnig. So yung live streaming po natin sa ating FB page, radyo natin FM, that's DXTC 95.9 Cotabato City. So mangyaring paki-like, paki-follow ang ating pong FB page. Again, radyo natin FM, that's DXTC 95.9 Cotabato City. Mamagayong mga guro'y mga ulama, magitsang sungadakong sa bandalan sukakali mo, kapan magayun dumadakong. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, namba itadman tanong, makalilitad ka numadakong. Ginawa ko, ginawa ka, umaras ka na rasaya ko. Sabab sa ilim mo ka marasayan, na init ang nasa pala. Sabab ko ula mapiya, inipan ulama, penggulan-gulan tanong sa dunggam inisaya. Ginawa ka, kami ay sa mamigay. Ginawa ka, kami ay sa mamigay. 29 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang Tuladan na Bayanan. Dito lamang po sa himpilan ng DXCC 95.9. Radyo natin FM Cotabato City. Again po sa mga nanonood kanina sa live streaming natin, bigla pong naudlot. Ano ho? Dahil nga po sa signal interruption. Hindi po natin yan maiiwasan, ano? Oo, dahil lahat po niyan ay mga posibleng mararanasan. Oo, lalo na pagdating sa sinatawag na signal, internet connection. So ngayon po mga kaibigan ay again, it's April 18 na 2026. And usually sa mga ganito ay pinagdiriwang ang Earth Day, ano? Ano ba atong tinatawag na Earth Day? So ito po ay araw ng daigdig. Genadong niya. Isa pong taunang pagdiriwang. Usually tuwing April 22 po yan. So, ito po ay naglalayong ipakita ang suporta para po sa pangangalaga sa kapaligiran.
Ito po ang pinakamalaking secular observance sa buong mundo, kung saan ay mahigit 1 bilyong tao sa 190 plus na bansa ang nakikibahagi sa mga aktibidad tulad po ng pagtatanim ng puno. So ang tanong dito sa atin ngayon sa mga panahong ito ay makakapagpatanim pa o makakapagtanim ba tayo ng puno na talagang hindi na tayo nakaranas ng matagal na araw na pag-ulan. Hindi na tayo nakaranas ng ulan, ano? So, ang tanong ay mabubuhay ba kang ating mga itatanim na puno? Liban na lang kung babantayan lagi to at didiligan. Natin. So, dapat umaga, hapon, talaga pong binabantayan yan para ho hindi mamamatay. Gawa nga po ng napakainit po ng panahon. Kasama din sa obserbasyon na ito na pinagkakaabalahan ito pong pagbawabawas ng basura upang labanan ang climate change. Ayan po. So mahalaga pong detalye tungkol po sa Earth Day mga kaibigan. Ang layunin nito ay magbigay kamalayan sa kalagayan ng kalikasan, isulong po ang sustainability na tinatawag at hikayatin ang mga tao na protektahan ito pong ating mahal na planeta, ang Earth, para po sa susunod na mga henerasyon. Yan. And then next is kasaysayan at pinagmulan. Ito po ay nagsimula noong April 22, taong 1970. Tagal na pala, no? How many years, how many decades na ba? So, sa Estados Unidos po to, sa inisyatiba po ni Senator Gaylord Nelson matapos ang isang malaking oil spill. So, ito po ang nagpasimula ng makabagong kilusang pangkalikasan. So, ang mga gawain ay karaniwang ginagawa ang pagtatanim. Gaya po ng nabanggit natin ng puno. Pagtatanim ng puno, ng mga puno, clean-up drives, pagre-recycle, at mga kampanya para po sa mga malinis na hangin at tubig. So, paalala ito na ang bawat maliit na kilos tulad ng pagpatay ng ilaw o hindi paggamit ng plastic ay may malaking epekto sa kalusugan ng mundo. So, ang Earth Day po mga kaibigan ay hindi lamang para sa isang araw, kundi isang panawagan para po sa pang-araw-araw na pangangalaga sa ating kalikasan. So, sana ho ay araw-araw nga natin, no? Hindi lang isang araw na pagdiriwang, hindi lang isang araw na pag-aalaga, na reminder para sa atin, paano natin alagaan ang ating kalikasan. Dahil nga, ang ating kalikasan ay nalaki pong silbi nito at impluensya nito sa ating pong mga susunod na henerasyon. At pag hindi natin inalagaan, mangyaring ang lahat ng puno ay mamamatay. So wala na pong maakyat ang inyong mga apo, ang inyong mga anak balang araw. Sarap sa pakiramdam, no? Pag uuwi ka ng bahay, may mga puno. Lalo pat uwi ka ng probinsya na may mga puno na aakyatin ang ating mga anak, yung mga prutas. Sarap din sa pakiramdam. Malaking bahagi po ng kabataan yon na may maaakyat silang mga puno. 34 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang tanghali. Kumusta po yung ating mga nasa ngayon? Nasa sako po ng 13 barangays out of 37 barangays ng barangay dito po sa lungsod ng Cotabato. 13 po ang nakakaranas ngayon ng walang tubig. Nako, talaga pong pahirap, no? Ilang araw na ba ito sa mga kababayan natin dito sa lungsod, sa 13 barangays? Especially malapit dyan sa may Biniruan. Dahil nga po sa may Biniruan area na rin po, ito pong bulk water na naaapektuhan. Kulang po sa supply ng tubig. Kung kaya't pahirapan po talaga. So, mas maigi sana magpatayo na lang sa mga hindi kinakapos ng budget. Mas maigi na magpatayo na lang ng tubig poso, bomba, tigalan, bomba. Okay, para na source sa iga. Yan pong pinakamahirap sa buhay ng isang tao na wala po talagang tubig.
Sabi nga nila, mas maigi na walang kuryente kesa walang tubig. Pero wag ka dyan dahil ang mga kabataan ngayon, mas gusto raw na walang tubig kesa walang kuryente. Eh bakit? Dahil gugulo ang mundo nila. Pag wala raw kuryente, dahil hindi sila makakapag-charge. Alam mo naman ang kabataan ngayon, wala nang inaatupag. Maliban sa gadget. Ako, yan po talaga yung nakakalungkot. Nakakalungkot na katotohanan ngayon. Reality na pangyayari. Ito pong problema natin sa ating mga kabataan na sobrang paggamit ng gadget. Sobrang paggamit ng cellphones. Yung iba, 24 oras daw. Lalo pa ngayon, walang klase. Walang pasok sa mga elementary level, sa secondary level. Pero yung mga nasa tertiary level, may mga pasok pa. Ang iba hanggang May, katapusan ng May. Ewan na lang paano na ang mangyayari sa opening of the classes for the next school year, academic school year. Pero sa elementary level at secondary level, karamihan po ay ibabalik na raw ho, inshallah sa dati, na ang March and April ay gagawin ng break. Gagawin ng summer break. Tulad nito, so ngayon April, summer na summer ang dating, napakainit talaga. Pero alhamdulillah, dahil sa ngayon, isa pa sa mainit na usapin, ito pong malamig na, sabi nila, hindi na pala mainit, malamig na usapin dahil pababa ng pababa. Ito pong presyo ng petrolyo, lalo na po sa presyo ng diesel or sa crudo. So, this week daw mga kaibigan or next week ay aasahan na bababa pa ito. So, magkakaroon pa ng malakihang rollback. Ito pong presyo ng produktong petrolyo. So, sa ngayon, as of this moment, if I am not mistaken, dito po sa lungsod, makita natin na nasa 119 pesos. Tama ba? 119 pesos po ang presyo ng diesel, ayan, or crudo. Tama ba? Ayan. Pero sa ibang lugar, hindi pa bumababa. Hindi pa po yan lahat, na ganyan, kahalintulad ng ganyan. Pero pag alis natin last time sa Isulan, last 2 days ago, ay nasa 115 pesos na. Ibig sabihin, mas bababa doon, baka gusto nyo pumunta doon. Pagbalik nyo, mas lalong lumaki. Ilan ba ang mauubos natin back and forth? Nasa yan? Nasa 2,000 plus. Mantakin nyo yan. Sana kung ganun mabuubos natin, ganun din. Tataas ang ating magiging income for that day. Tama ba? Hirap na, talagang gumagastos tayo sa crudo. Dahil hindi tayo mapupunta sa isang lugar pag hindi tayo gagamit. Kaya napaka-sad na reality na mas malaki po ang mabuubos natin kesa yung magiging income natin at that time. Pero anyway, lahat naman po niyan ay bahagi po ng ating mga karanasan hanggat tayo ay nasa mundong ibabaw. Hanggat nasa Pilipinas daw tayo. Dahil ang Pilipinas talagang nangunguna Siya po yung number 1 na may ganito, krisis sa petrolyo or produktong petrolyo. So as of this moment, para po sa kaalaman ng lahat, dito po, karamihan po dito sa lungsod ng Cotabato na mga gasoline station ay nasa 117 pesos po. Ito pong diesel. So, itong gasolina po ay nasa 79.50 pesos. Ayan po, para po sa kaalaman ng lahat. So, almost 20 pesos or 40 pesos ang difference ng gasolina at saka crudo. So, siguro yung iba, hindi na raw bibili ng sasakyan na gasolina ang ginagamit, ay crudo. So, gasolina na ang kanilang gagamitin o bibilhin para daw mas mura.
Pero sana tuloy-tuloy na po itong rollback na ito. Magandang balita po yan para po sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Mamagayon mga It's 40 minutes makalipas ang 11 in the morning. sinada Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang Kali Tuladan Bayanan. Uy, congratulations nga pala sa Cotabato City, ano? Dahil sila po yung nanguna. Overall champion. Kaugnay nga po sa sa naganap na Barma Amit. Dito po sa may parang Maguindanao del Norte kung saan sila po yung naging host municipality and province sa 2026 sa Barma Amit. So, how many division nga ba yon? 10 division, school division, ang bumubuo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. saya kung sabab sa ilimuwak So, nagdiriwang ngayon ang lungsod ng Cotabato, Division of Cotabato City, dahil sila po yung overall champion. Palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Dahil ikaw ay taga Cotabato City, isa ka rin sa mga nagwagi. Kaya congratulations! ayata pamanggulan So, ayon dito sa ulat ay nasa 116 na kabuuang gintong medalya mula sa pinagsamang kategorya ng elementary at sekundarya. tinawag ko 116 gold medals. Nako, palakpakan. So, pumapangalawa dito or pumangalawa. Oo, ito pong Maguindanao del Norte. The host province. Ito pong Maguindanao del Norte, first runner-up. So, ibig sabihin, pag nasa bilang ay nasa pangalawa. So, runner-up sila, first runner-up na may kabuang 71 na gintong medalya. So, sumunod naman mga kaibigan, ito pong Maguindanao del Sur na nakakuha ng 58 na ginto. Habang nagtala naman ng 33 na gintong medalya or gold medals ang division ng Tawi-Tawi. Congratulations! Pero mga kaibigan ay sa kabila niyan ay may mga lungkot na nararamdaman yung mga iba't ibang delegates. Lalo pat yung delegado mula ho sa Basilan. Dahil yung naiulat din natin noon, isa sa mga naiulat din natin ay yun pong isang guro na kasama po sa taekwondo team mula ho sa Basilan. Nakakalungkot, isang malungkot na balita dahil pumanaw na ho. makikinig ka nung kanunin ng suwara ko So pumanaw na ho. Ito pong kaninang madaling araw yan. ating batan ka nugunin dun o di tanong mamaga So ito po mga kaibigan ay kinilala ang nasawi na si Catalino Katubig. 57 years old. Nagsisilbing school principal ng Kadayan Elementary School sa bayan ng Akbar, Basilan. So ayon sa ulat, bigla itong isinugod sa hospital. Matatandaan na matapos ito makaranas ng matinding stroke sa kasagsagan ng naturang palaro. Sa isa pala siyang principal, Ito nga si Sir Catalino Katubig. So condolence po. sa mabago sa panundan ni kalilitan So, kaugnay nito mga kaibigan ay nagpahayag ng pakikiramay ang kanyang mga kasamahan, kapwa, opisyal at ang buong komunidad ng Barmaa. duwan-duwan tanong It's 45 minutes makalipas ang alas 11 ng magandang umaga. mga ulamang Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa programang Tuladan Bayanan. magayon dumadag La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Oo, excited na ba ang lahat para po sa ating Ganun question and answer portion?
But before that, kumusta po ang ating mga masugi na taga-subaybay? Kumusta po? Magandang pakikinig po sa Ulangkaya family, sa Adama family, sa Enoch family, sa Escote family, yan, sa Gampong family, sa Kasan family, sa Tahir family. Yan, kay Ma'am Sembay Adam, I miss you raw. I miss you too. And assalamualaikum according to Ahmed. Napiatigin mo to Ate Noor. Salam kay Ate Maya Abbas, Pakat Umu Uthaymin, Ate Eliza, Kaka Roji Pai, Ama Ibrahim, Eno, Kakuya Hares, Ate Lady Ang, Pakat Sembay Adam, and of course, salam tiging ka ni Habibi Alayna, uy, may Habibi na si si Akmadan, saka di ka mahudaru-darusan ha. Watching from Tenorio, Awang, Dos, Maguindanao del Norte. And of course, according to Sir Johari Escote, morning po ma'am, watching from Tigato, Buhangin, Davao City. Pakibati po ang Valenzuela at Escote family. Salamat tigin Ma'am Noor, magandang buhay po. Magandang buhay na rin Escote family and to the Valenzuela family. From Johari Escote. Yan, inuulit po natin mga kaibigan yung ating pong Tuladan na Bayanan hotline. Dahil yung una po nating hotline ay wala na po yun. Hindi na po talaga nagamit. Hindi na po talaga. Sirang-sira na ho. So, pagpaumanhin. So, our new number for this program is 091 or 0930 252-3488. Inuulit ko po, 0930-252-3488. So, again, sabi pa ni Loverboy, alhamdulillah, mapiyabon sulagat sa guna na ilat din. Oo, yan importante na digirata ni ipagdangan tanong sa umanggay, Loverboy. Nandun may pinaka-importante sa lango, no? Anong bala-bala adalaba na pa makikinig ka nung kanunin ng suwara ko kagumadumbas timpo nung kapamili unte ni saligan ka nung dalapa at imbatan dalapa at Okay, bago tayo sa ating tips, or rather sa ating question and answer portion na segment po ng programang Tuladan na Bayanan na inaabangan po ng lahat. Dahil ready na raw ho sila makakatanggap or makatanggap ng tumataginting na 50 pesos load. Ayan. So bago ang lahat, narito po muna ang tips natin sa segment na ito o episode na ito ng programang Tuladan na Bayanan. So dahil napakainit po ng panahon, so magbibigay po tayo ng tips about sa pagpapanatili ng sapat na hydration para po sa ating katawan. Oo, yung lagi tayong hydrated. Sapagkat ang pagpapanatili po ng sapat na hydration ay napakahalaga po para sa ating energy, para sa ating pag-iisip at pangkalahatang kalusugan. Lalo na po sa mainit na panahon. Ngayong mga panahon na ito, sobra pong tag-init, El Nino. So dahil dyan, narito po ang ating mga tips upang mapanatiling hydrated ang ating katawan. Para makaiwas tayo ng stroke, Isa yun sa mga magiging dahilan. Last time nga po, ang tips natin ay paano makaiwas sa pagkakaroon ng stroke. Nakakalungkot. Imagine, may pumanaw na isa sa mga delegate ng Barma Amit 2026. So, ito po mga kaibigan ang pangunahing paraan ng pag-hydrate. Una ho ay uminom bago mauhaw. Yan, malimit nating ginagawa yan, Inaantay natin na mauhaw muna tayo bago tayo umiinom. So, wag na po nating gawin yun. So, talagang ginagawa yan ng Pilipino, ng Bangsamoro. Alam nyo, senyales po yan na ito ng bahagyang dehydration. Pag nauhaw ka na, senyales na ng bahagyang dehydration. So, dapat wag na antayin na mauuhaw ka bago ka inom ng water. Okay, number 2, regular na pag-inom. So,
Ayun, kahit aside from kahit hindi ka na uuhaw, ay iinom ka, kailangan mong regular din na uminom. Uminom ng tubig ng paunti-unti sa buong araw kaysa sa isang malaking dami or kaysa sa isang malaking o malaking tubig, malaking dami ng tubig na minsan lang naman. Oo, ibig sabihin yan, dapat ay nakaset na po sa inyong mind na meron na kayong iinumin na tubig kahit hindi kayo, meron nang naka-ready dyan na tubig kahit hindi kayo nauuhaw o naiinom. Hindi ho yung kasi yung ginagawa natin, ito, iubusin ko ito agad. Hindi ho ganon. Unti-unti ho yun sa buong araw. So, next ay target ng dami. Layunin ang pag-inom ng dapat uminom tayo ng 8 to 10 glasses of water every day. Ayun, naintindihan ba? Lagi natin yan pinapaalala. Tsaka alam po natin yan lahat. Kasi alam nyo, ang ginagawa, sige, iinom ako ng 8 to 10 glasses of water. So, ang ginagawa, yung isang pitcher, pinagsusumikapan na at that time uubusin na. Hindi ho ganon. Mga moruan niya, tiging ko siya. Niya, buniiga niya ba ginuman ko, ibadang ko rin niya ba, idus ko. Na may malaking po yun. Epekto yun sa ating kalusugan. So, hindi ibig sabihin na dapat makaubos tayo ng 10 glasses of water ay sa isang inuman lang. So, susunod, dapat may tubig sa umaga. Simulan ang araw sa pamamagitan ng pag-inom ng isang baso ng water. Pagkagising. Ayan. So, tandaan nyo yan. Isang glass of water or baso ng water, ng tubig, pag nagising kayo. Right after na magising kayo. So, narito naman ang mga tips para po maging routine ang pag-inom. Para po lagi nating matandaan na kailangan pala natin yun. Yung iba kasi talagang sa walang bahala. So, una, magdala ng reusable water bottle. O, di ba, lagi nating pinapaalala yan sa ating programa, magdala ng tumbler. So, makakatulong ito mga kaibigan upang laging maiinom at madaling masubaybayan ang dami ng naiinom. So, next ay mag-set ng reminder. So, dapat may reminder tayo gumamit ng alarm sa phone o sa smartwatch para po paalalahanan na ikaw na itong oras na pala ay dapat na uminom ka na. 'Di ba? 'Yun po yung dapat nating tandaan para hindi natin makalimutan yung routine ng pag-inom ng water. Next ay uminom kasabay ng pagkain. So gawing habit ang pag-inom ng tubig bago o pagkatapos ng pagkain. Okay? Pagkatapos kumain, bago kumain pala at pagkatapos gawing habit 'yon. At ito pa ang iba pang paraan. Kumain ng pagkain may mga mataas na water content, kumain ng mga prutas, ganon, gulay, tulad ng pakwan, may po yan, mataas po ang water content niyan, ito pong pakwan. Pipino at yung mga strawberries, tama? And then, dagdagan ang inumin sa mainit na panahon di kaya Makalilitad ka numana. Usually kasi yung mga ganito, mainit na panahon, dapat yung mga ginagawa natin noon na pag-inom, level ng iniinom natin na water or tubig, ay dapat sa mga ganito ay dinadagdagan yon. Uminom ng mas maraming likido or water kapag mainit ang panahon o after the exercise para po mapalitan ng pawis, di ba? Then, nalimitahan po ang kape at alak. Iwasan ng labis na caffeine at alcoholic drinks dahil maaari itong magdulot ng dehydration. And then, lagyan ng flavor o maaring lagyan ng lemon, pepino o berries ang tubig para mas ganahan uminom. And then, uminom ng sports drink. Kung matindi ang exercise o matagal sa init, ang sports drink ay makakatulong din sa pagpapalit ng electrolytes. Paalala po mga kaibigan, kung mayroong medical na kondisyon, gaya na po ng sa puso, makabubuting kumonsulta po sa doktor tungkol po sa tamang dami ng likido or water na dapat natin inumin. Alright, so konti na lang ang oras natin. Talagang may nag-aantay na. Nag-aantay na si Ma'am Noraida ng question para po sa tumataginteng na 50 pesos load. Okay, ready na? So, abangan natin ang ating mga
listeners or rather ang sagot ng ating mga listeners. Sabi ni Ma'am Noraida, umiinom daw siya ng 10 baso ng tubig buong maghapon. Oo, Allah. Sana ma-maintain natin ang ganito, ano? Yung iba talagang nakakaligtaan nito. Promise. Ang dami pong nakakalimot ng mga ganitong gawain. Di pa nila naalala na na malaking help ito o tulong sa ating kalusugan. Uy, gising kayo dyan dahil itong pinaka dapat nating gawin ngayong tag-init na panahon. Okay, ready na? Again, this is our hotline number 0930-252-3488. Unang question natin. It's a bonus question. Kung nakinig kayo kanina sa ating binanggit sa mga unang bahagi ng ating programa, ay talaga naman pong makukuha nyo ang exact answer. Eto, aabangan natin dito sa ating live streaming kung sino ang mauuna. Dahil minsan nalilito ako, kaya ako po ay humihingi ng paumanhin. So, unang question natin, sa naganap na Barmaa Meet, ay sino ang nakamit ng overall champion? Ay, nako. Ang dali. Ang dali, ano? Ang bilis ng kamay, oh. Okay, again, sa naganap na Barmaa Meet, sino ho ang unang nagkamit ng overall champion? Anong division? Division of what? Division of... Bakit may Cotabato 5 itong si Ma'am Omo? Ayan, very good. Very good si Sir Bukhari kasi kumpleto. Kompleto ang kay Sir Bukhari, ano? So, sirit na? Oo. Kung nakinig lamang kayo, ay talagang binigay na sa inyo ang sagot. Congratulations! Ang bilis ni Ma'am Noraida at saka si Sir Bukhari. You got the correct answer. Palakpak naman dyan. Kayo pong nanalo ng tumataginting na 50 pesos load sa episode na ito ng programang Tularan na Bayanan. Okay, the correct answer is Division of Cotabato City. Congratulations sa inyong dalawa na taga Cotabato City na rin. Kaya proud kayo dapat, ano? Ang galing kasi ng hindi natin maikakaila yan. Hindi natin maitatanggi na ang mga players natin, ang mga athlete natin from Cotabato City, ang ating mga kababayan ay hindi natin yan matatawaran na sobrang ang gagaling. Kaya congratulations sa ating lahat. Congratulations din sa akin, no? Okay, so pagbigyan natin ang iba na hindi pinalad. Yung iba, tama ang sagot, pero huli sa biyahe. May nauna na. May mabilis talaga ang kamay. Kaya, Sir Bukhari, Ma'am Noraida, pagbibigyan natin yung iba. Ano ho? Oo, para naman po meron din silang 50 pesos load. Are you ready? Again, this is our hotline number, 0930-252-3488. So again, dalawa pong makakasagot. Makakakuha ng tumataginting na 50 pesos load. Ang sagot from live streaming ho ng programang ito. And of course, ang sagot mula ho sa text line ng Tularan na Bayanan. Okay, ito ang katanungan. Ewan ko lang kung masasagot nyo to, kung may nakinig ba sa inyo kahapon. Okay, ang katanungan, sino ho ba ang naging host ng Arangkada Balita kahapon? 4 to 5 p.m. at 4 to 5 p.m. Sino ho ang naging host ng Arangkada Balita kahapon at 4 to 5 p.m.? Ewan ko lang kung may nakinig ba sa mga masugid natin na andito ngayon na nakikinig. So, kahapon po ay April 17. Ay rather, hindi po kahapon nung Thursday. That's what I mean.
masugalimba na ko. Katigo kagyamatban sa guna. Again, sino ho ang naging host ng Arangkada Balita last Thursday, April 16. Dahil araw-araw natin napapakinggan yung regular host ng Arangkada Balita from Monday to Friday, sina Ma'am RN Maya Abbas or Caroline Abbas and Ma'am Annaliza Abbas. So, last Thursday, sino ho ang naging kasama ninyo sa Arangkada Balita? Yan, congratulations to Ma'am Sembay Adam sa atin pong lagi itong nananalo, ano? Talagang all around si Ma'am Sembay. Ayan, congratulations to Ma'am Hyra Maha sa text line. Ayan, the correct answer ay inyo pong lingkod. Pasensya na Ma'am Umo, nauna na po si Ma'am Sembay. Congratulations Ma'am Sembay Adam sa ating live streaming. And of course, sa ating pong hotline ay si Ma'am Hyra Maha. So, the correct answer is ang inyong lingkod. Kasi nagkaroon po tayo ng special edition ng ating pong programang Arangkada Balita. So, naging bisita po natin dyan ang isang batikang abogado, international lawyer, na si Attorney Francisco Britannico ng FCB Law Firm. Nakabase ho sa Makati. Alright, wala na tayong oras. Lumampas na po tayo ng 2 minuto. Ng alas 12 ng tanghali. Masugaboko na ni pinagapoy ni Sir Mac Muda na. Iniluto na sa daapaksyo. Ang masarap yun. Pangangge pangidog kapansan Sir Mac Muda. Ayan. Si Ma'am Sembaya. Niyanin sa dana beef steak kon. Ingape ka pa Ma'am Sembaya, kasubog ka naman sa tito, mawawala yung kaseksihan mo. Okay, wala na tayong magagawa kundi tayo ay mamamaalam na. So, abangan po ninyo ang iba pang mga programa dito po sa himpilang DXCC 95.9. Radyo natin FM Cotabato City, the home of the Bangsamoro Broadcasters. And mamaya ho, 4 to 5 p.m. ang Arangkada Balita. Kasama po ako dyan and of course ang aking regular na partner na another than radyo natin, Annaliza Abbas. Alright, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na Sabado, inshallah ta'ala sa another episode ng Tulada na Bayanan. Sa panguna po ng aming station manager, ng aming pong program director, ng aming pong news writer, at sa ngalan din po ng aming mga kasamahan sa ating mga radyo natin patrollers, and of course sa ating mga media technicians and engineers, at sa ngalan din po ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated. Ako po ang inyong kakasama, radyo natin oronin sa Mamintal Kusina, ang inyong pong kakasakawang-kawangan, kakanuron, na nag-iwan po sa inyo ng kasabihan, huwag pong sayangin ang oras dahil sa bawat patak ng segundo, katumbas nito ay ginto. Masalama, wabillahi taufiq, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Awang ko sa balkaden, sa ayan ka pamikir, sukapasan, nukang ihan. Umanamaga na mapitan, tatapan din makatan. Palan-pala na magkakanalikod sa Pangasinan, akang kung sana mapawa. Makikinig ka nung kanunin ng suwara ko
maligay kano dala pa aping batan kano buding dan uditano mamagay. Radio natin, radio natin.